Brandon Carter's POV. Lumaki akong nakakuha lahat ng gusto. Lahat gagawin makuha lang ang bagay na inaasam-asam. Lalo na ang mana galing sa lolo ko. Pinaghihirapan kong mabaot ang kung anumang meron ako ngayon. Sabi nga ng iba, nasa akin ang lahat. Ngunit hindi pa rin ako nakontento hanggang sa hindi ko tuloy nakukuha ang yaman ng lolo ko. Hindi ako titigil. If people think that I'm a selfish man and a sucker for power, then yes, I'm guilty. Ngunit hindi para lamang sa sarili kong sinisikap ko, kundi para sa magiging pamilya ko balang araw. Gusto ko maibigay ko rin ang lahat ng gusto ng magiging pamilya ko. Lahat. Tulad ko kung gaano kadali ang buhay ko simula ng bata pa ako. Gusto ko ganun din ang magiging buhay ng mga magiging anak ko. Not until I meet someone who made me realize that money would not give you the real happiness you wanted. Nakita ko sa pamilya nila na kahit mahirap lang sila, ang importante ay puno ng pagmamahal. I'm stuck between choosing my child over the love of my life, and here is Ligaya, ang babaeng gumugulo sa isipan ko this past few days. I don't know why, ngunit lagi akong kinakabahan sa tuwing kasama ko si Jesusa. Kinakabahan ako na baka makita kami ni Ligaya. Bakit nga ba? Why am I so affected about her? The wedding was cancelled. Ako na mismong kumausap sa pamilya ko. Nabuti na lamang at pumayag. Intindihin na lang natin, Mom, Dad, and Lolo, she's pregnant. I know you know how hard to deal with a pregnant woman, lalo na kapag naglilihi. Huwag muna natin ituloy ang kasal. Maybe we can wait until 9 months after she gave birth? I reasoned out. Kinausap ko muna ang pamilya ko bago ko pinuntahan si Jesusa sa kondo niya. It is already 7 in the evening, and I'm on my way to her condo. Pagdating ko sa building ng kondo niya, nagpark agad ako sa parking lot. Wish me luck this time. I am choosing what I think it's the best thing to do. Noong narating kong suite ni Jesusa, kaagad ako nag-doorbell. Di naman nagtagal, bumukas ang pinto ng kanyang suite. Bumungad sa akin si Jesusa na nakasuot ng puting button-down long sleeve. Bumagay to sa kanya. She looked sexy in that look. Every time na nakikita ko siyang ganyan ka-sexy, na-turn on ako. But heck, wala ako nararamdamang pagka-turn on ngayon. What is wrong with me? Hey, you okay? Tulala ka. I snapped back nang bigla kong hinawakan ni Jesusa sa aking mukha. Shit. This is not good. Yes. Medyo stressed lang sa office. Okay. So, pasok ka na? May inihanda akong pagkain. Nagluto ako for you. Malawak ang ngiti niya habang hinihila ako papunta sa kitchen ng kanyang kondo. I feel guilty right now. Really? Ang gago mo talaga, Brandon. Pinaupo niya ako sa panlalawahang dining table dito sa dining area ng kanyang kondo. Na nakaupo ako ay nagmadali kaagad siyang naghain ng pagkain sa lamesa. Na matapos siya, kagad siyang umupo sa harapan ko. Nakangiti niyang lalagyan ng kanin ang aking plato at ulam na niluto niya. Mas lalo ko nagigilty sa gagawin ko. Kumain ka na. Ako nagluto niyan. Especially for you, babe. Malambing na anito. Ginantihan ko naman siya ng ngiti. Thank you. Tipid kong sagot. Parang pinapatay na ako ng konsensya ko ngayon. Jesusa is a good woman and I don't deserve her kindness towards me. I don't deserve her. I'm an asshole. So, how's the food? She suddenly asked while we are still eating. It tastes good. You're really a good cook, Jesusa. Your future husband would be lucky for having you as his wife. So you're saying that you're so lucky to have me then? As a future wife and a mother of your kids? Muntik na ako mabilaukan sa sinabi niya. Anyways, Jesusa, hindi pala ako magtatagal. Uuwi kagad ako after this. May asikasuhin pa kasi ako sa bahay. Pag-iiba ko ng usapan. Okay. So, anong gusto mong sabihin sa akin, babe? Inosenteng tanong niya sa akin. Wala na. Tanggapin mo na lang kung anong kahantungan nito, Brandon. I am breaking up with you, Jesusa. I'm sorry. Pagkasabi ko nun, yumuko ako at napapikit. There, I said it. You're kidding me, Brandon Carter, right? Hindi makapaniwalang tanong niya. No. Napahagat ako ng labi. I am sorry, Jesusa. I really do. No way. Bakit? May problema ba tayo? Brandon, why are you suddenly breaking up with me? Is it because of that probinsyana? Padabog na binitawan itong hawak niyang kubyertos sa lamesa. She's pregnant, Jesusa, and I am the father of her child. What the heck, Brandon? You broke your promises to me again. How dare you? Lumapit siya sa akin at sinampal ako. Yeah, I deserve that slap. Kulang pa nga yan eh. Get out of my condo.
she said while controlling herself not to cry in front of me. I'm sorry. Tumalikod ako sa kanya at nagsimula na maglakad paalis sa kanyang kondo. Hindi ko kaya magtagal pa doon habang nakikita siyang nasasaktan sa kagaguhan ko. God, can I die now? Ligaya's POV. Alas 11 ng gabi na magising ako dahil nakaramdam ako ng pagsusuka. Nung matapos ako magsuka sa banyo, naisipan kong bumaba at pumuntang kusina dahil nakaramdam ako ng gutom. At hindi ko maintindihan dahil tila may hinahanap na nakakatakam na lasa ang dila ko. Parang gusto kong kumain ng maasim na pagkain. Ang hirap maglihi. Habang bumababa ako ng hagdan ay may narinig akong lagabog sa main door ng mansyon. Natakot ako sa lakas nun. Baka may nagtangkang pasukin ng mansyon ni Sir. Day off pa naman ang mga security guards ngayon. Madilim na sa sala kaya mas lalo ko nakaramdam ng takot. Imbes na dumiretso sa kusina, naglakas daw akong pumunta roon sa main door ng mansyon. Kinuha ko muna nakita kong papwedeng pamalo sa kung sino man ang gumawa ng malakas sa lagabog sa labas. Habang papalapit ako sa pinto ay naaninag kong medyo nakabukas ito at may lalaking nakadapa sa bukana ng pinto. Pumunta ako sa kung saan ang switch ng ilaw para makita ko sino yung nakadapa sa sahig. Nang lumiwanag ng paligid, bumalik agad ako, malapit sa pinto. Nagulat ako na makilala kung sino yon. Sir Cart? Pikit batang nakadapa ito sa sahig. Tangangers, bakit nakadapa siya dyan? Nilapitan ko na kaagad siya. Na makalapit ako sa kanya, umupo kagad ako para tingnan ang kanyang mukha. Napangiwi ako na makita ko ng tuluyan ang mukha niya. Malas mo, sir. Ikaw pinaglilihian ko? Trip ka ng anak mo. Tulog na ang mokong kaya sinubukan ko siyang gisingin. Niyugyug ko pa ang balikat nito. Sir, gising sir. Napaungol siya. Gising po sir, bakit po kayo dito natutulog? Nagmulat to ng mata nito at tumingin sa akin. Bakit gising ka pa? Bawal kang magpuyat. You're pregnant, baka nakakalimutan mo. Anito habang pinipilit makatayo ang sarili. Naamoy ko ang hininga niya. Napatakip kagad ako sa ilong nang maamoy ang alak sa kanyang hininga. Ang baho! Nasusuka ako. Ang sensitive ng pang-amoy ko. Kaya mag-adjust. Kung hindi ako nagising, sir, baka inabot na kayo ng umaga rito na nakasalampa ka, no? Nagising lang ako, sir. Nakaramdam ako ng gutom. Tsaka FYI, sir, hindi ko nakakalimutan ang pagiging buntis ko, no? Nagmana yata sa itong anak mo ang arte. Pinapahirapan ako. What do you want to eat? Tanong niya nang tuluyan na siyang nakatayo. Medyo napaatras siya na nakaramdam siya yata ng hilo. Napahawak siya sa kanyang sentido. Lasing. Ayan, inom pa more. Gusto ko po sana ng maasim, sir. Baka po may mangga sa kusina. Kukuha sana ako eh. Okay, tara. Ipagbabalat kita ng mangga. Ani at saka ako inakbayan. Medyo nawalan pa siya ng balanse. Buti na lang napakapit siya sa balikat ko kaagad. Ang bigat mo, sir. Baka ikaw nakakalimot na buntis ako. Wag na, sir. Ako na lang. Atid ko na lang muna kayo sa kwarto ninyo. Na, I'm fine. Sagot nito at saka nagsimulang maglakad papuntang kusina. Nang makarating kami sa kusina, agad siyang kumuha ng kutsilyo at tumampot na maganghilo na nasa fruit tray sa kitchen counter. Ako na po dyan, sir. Maupo na lang po kayo dyan. Nahihilo po kayo, baka masugatan pa po kayo. Kinuha ko sa kanyang hawak niyang mangga at kutsilyo. Naupo naman siya kaagad. Nagsimula na ako magbalat ng mangga. Natatakam na talaga ako eh. Nakangasim na rin. Feeling ko tutulo na talaga ang laway ko. Nang matapos ako magbalat, kumuha ko ng isang dakot ng asin. Nilagay iyon sa platito. Umupo ako sa harapan ni sir na kasalukuyang nakayoko sa lamesa. Ayan kasi, iinom-inom. Kapag nalasing splak. Kumuha ko ng isang slice ng mangga. Sinawsaw sa asin na kinuha ko. Sinubo ko agad dahil kanina pa ako natatakam. Nung nalasahan ko ang pinaghalong asim at alat sa aking kinakain, ay parang ako nasa langit. Yay! Ang sarap! Dahil enjoy na enjoy ako sa aking kinakain, hindi ko napansin nakatitig na pala sa akin si sir. So, mangga pala ang pinaglilihian mo? Akala ko ba ako? Biglang tanong niya. Alam naman pala niyang pinaglilihian ko siya. Alam niya rin ba kung gaano kaarte ang anak niya? Ewan ko sir, bigla ako natakam sa mangga eh. Tsaka oo sir, pinaglilihian kita. Kaya naiinis ako sa mukha mo. Bahagya itong natawa sa sinabi ko. I am 100% sure na kamukha ako magiging anak natin. Natatawang sabi nito. Ay, hindi mo sure sir. Tumayo ito kahit medyo nawawalan siya ng balanse. Lumapit ito sa kinaupuan ko. Nang nakalapit na siya, umupo ito sa bakanting upuan sa aking tabi at yumuko sa may bandang tiyan ko. Hi baby, I'm your dad.
Be good to your mom, okay? I can't wait to see you. Anito at saka hinaplos ang aking tiyan. Habang tinitingnan ko siyang ginagawa iyo'y napapangiti ako. Can't wait to see you soon and marry your mom. Mas dumapad ang ngiti ni Sir nang sinabi niya iyon. Yumuko pa ito at saka hinalikan ng tiyan ko. Tiningalan niya ako matapos yung halikan ng aking tiyan. Ano bang nangyayari sa iyo, sir? Let's have a happy family together. A complete family with or without money. As long as I'm with you and our kids, I'm choosing the both of you. Wika nito at saka kumusuyong hinalikan sa labi. Sa loob ng 5 buwang pagbubuntis ko, nakikita ko ang pagbabago sa pakikitungo ni Cart sa akin. Yes, hindi na sir. Saang may sabi niyan eh. Would you please stop calling me sir? Ina ka na magiging anak ko. Pagkatapos sir ang tawag mo sa akin? Naiirit ang anito. Galit ka? Galit? Naniliit ang matang tanong ko sa kanya. Titiklop to pustahan. Ganito naman kami lagi eh. Simula nung gabing sinabi niyang pipili niya kami ng anak niya. Nung una nagdadalawang isip pa akong paniwalaan siya, pero nung dumipas ang ilang pakikitungo niya sa akin ay unti-unting naniniwala na ako. Napaka hands-on niya sa pag-aalaga sa akin. Tuwing wala siyang trabaho siya nag-aasikaso sa akin. Lahat ng gusto ko sinusunod niya. No? Hindi. Hindi ako galit. Sabay pakita ng hilaw ng isa nito. Abnoy. Hindi eh. Naiirita ka na sa akin no? Hindi mo ba love ang anak mo? Nagsisisi ka na ba? Kasalanan ko naman kasi eh. Binuntis mo ko tapos ngayon maiirita ka sa akin? Sasihin mo rin ang anak mong nagbana sa ugali mo? Ang arte? Ewan ko ba pero hindi ko talaga makontrol ang tantrums ko. Lalo na kung si Cart ang kaharap ko. Siguro dahil sa siya ang pinaglilihian ko? No, hindi sa ganon. Hindi ako naiirita or nagsisisi, okay? In fact, excited na nga ako makita ang anak natin. Tahan na, makakasama sa'yo yan. Pag-aalo niya sa nagdadramang si ako. Hindi, sinigawan mo ako kanina. Shit! Natataranta siya dahil mas lumakas pa ang iyak ko. Ewan ko ba, nag-e-enjoy ako makita siyang ganyan. Pero naiirita ako kapag nakikita ko yung mukha niya. O ayan, minumura mo pa ako. Lalayas na lang kami ng anak mo. Iiwan ka namin. Isusumbong pa kita sa lolo mo. Sabay bato ng hawak kong kutsara. Mabuti na kailag ang loko sa pulsana sa mukha. Kung hindi lang umilag. Sayang. Ubos na rin ang kinakain kong mangga na may mayonnaise eh. Ibabato ko na lang sa kanya to. Uy, hindi ikaw ang... Nabitin ang sasabihin sana nito nang batuhin ko siya ng bowl ng aking hawak. Mabuti na lang plastic yon. Nakailag ulit ang loko. Aba, ang galing namang umilag nito. Kutsilyo. Asa na ba yung kutsilyo? Anong uy? May pangalan ako ha. Uy mo mukha mo. Sigaw ko sa kanya sabay taripas papunta sa kwarto ko. Oo, kwarto ko. Kasi sa guest room ako natutulog. Hindi sa kwarto niya. Naiinis ako sa pagmumukha niya. Sorry na, ligaya. Sige na, hindi na mauulit. Gusto mo ulit ng mangga na may mayonnaise? Bibilhan kita. Anito habang nakasunod sa akin papuntang guest room. Parang kidlat naman na kagad ako napalingon sa kanya. Grasya yon. Bawal talikuran ng grasya. Talaga? Nanliliit na matang tanong ko. Yes, ano pa bang gusto mo? Huwag ka nang umiyak. Baka kasama sa inyo yan ang anak natin. Huwag ka na rin maglalayas. I will behave na. Hindi na kita sisigawan. Wika nito sa malambing na boses. Tss, pwede ba magmaska tuwing nalapit ka sa akin? Kumukulong dugo ko sa mukha mo eh. Tsaka binan mo ako ng mangga tapos ipagbalat mo ako kaagad pagdating mo. Lagyan mo na maraming mayonnaise ha? Tsaka ako dali-daling pumasok sa loob ng kwarto. Leslie's POV. Leslie, tawag sa akin ang head namin dito sa maintenance. Pinapatawag ka ni Sir Cart sa opisina ninyo. Bilisan mo raw. Ano naman kayang kailangan ng scammer na Cart na yun sa akin? Di na ba kinayang topak ni Buntis? Kagad ako nagpunta sa top floor dahil baka masigawan ako sa sobrang bad mood. Dito niya kasi nailalabas ang inis niya dahil sa kaabnoyan ni Ligayang Jontis. Pagpasok ko sa kanyang opisina, kagad bumungad sa akin. Nakaupong si Sir Cart sa swivel chair nito habang hawak ang sentido. Ano na naman kayang kaabnoyan ang ginawa ng hiliparot na Jontis na yun? Pinatawag niyo raw po ako, sir? Tinignan ako nito at saka pumikit ulit at minasahe ang kanyang ulo. Magharap ka ng isang sakong mangga para sa kaibigan mo. Dalahin mo kaagad dito. Bumalik ka na rin sa isang galon ng mayonnaise. Sige po, sir. Here is my card. Anito sabay turo sa black card niya na nasa ibabaw ng office table niya. Mayayaman nga naman. Puro cards lang ang talaga. Saan naman ako makakabili ng isang sako ng mangga na credit card ang ibabayad? Sir,
Paano ko ibabayad ang card ninyo pambili ng isang sakong mangga? Eh hindi naman sa mall ako bibili. Cash po sir, cash. Ha? Cash? Kunot noong tanong ni sir. Opo sir, cash. But I don't have any cash here. Inosenteng sagot nito sa akin. Napa-facepalm na lang ako sa sagot nito. Dapat hindi na ako masyasukining kung wala itong cash. Kinuha nitong telepono sa gilid ng kanyang office table, tsaka may i-denial. Sino kayang tatawagan nito? May cash ka ba dyan? Aniya. Mangungutang ng pera si sir? Okay, pahiramin mo nga ako ng 20k? Yeah, 20k. I need it now. Bye. Sabi nito at saka ibinaba ang hawak niyang telepono. Laglag pa nga ako sa narinig kong halaga ng hihiramin niya sa kakatawag niya ngayon. 20k? Ang alam ko 500 to 1k lang isang sako ng mangga eh. Depende sa klase nito. Ano mangga bang pinapabili nito? May gold ang buto? Umupo ka muna dyan. Hintay muna natin na dumating yung cash na hinihiram ko. Anito at saka bumalik sa pagkakasandal sa inuupuan niyang swivel chair. Kawawang Sir Cart. Pinapahirapan talaga yata na sobra ni John Tees. Umupo ako sa itim na sofa dito sa office sir. Sinandal kong ulo ko sa sandalan ng sofa at saka pumikit. Napagod din ako kanina sa paglilinis sa assigned area ko Diyos ko. Ilang minuto lang ang hinintay ko na may marinig akong katok sa pinto. Di na ako nag-abala pang lingunin ito. Ninanamnam ko pa ang lambot ng sofa na inuupuan ko ngayon. Nakakawala ng pagod. Here sir, 20k dude. 40k ang babayad mo sa akin. Bayad mo sa effort ko. Nag-withdraw pa ako sa bangko yan dahil wala rin akong cash. Dinig kong sabi ng lalaking hiniraman ni Sir Cart ng pera. Teka, bakit parang pamilyar ang boses? Iminulat kong aking mga mata para tignan ko sinong lalaking may pamilyar na boses. Sakto namang lumingon sa gawi kong lalaking kausap ni Sir. Ikaw? Sigaw ko na makilala ko sino iyon. Oh, you're Miss Avon Bra? Nangingising ani pa nito sa akin. Punyawa. Padabog ako naglalakad papuntang fruit stand malapit dito sa Montalibano. Naiinis ako. Sobra. To the 9th level. Oh, you're here, Miss Avon Bra? Avon Bra? Nakita na talaga ang brand ng suot kong bra, ha? Gagong manyakis pala siya Alam mo kung sino yung seryoso kung makaasta? Manyakis pala? Manyakis? Buisit! Nakakabadre pang pagmumukha ng lalaking yon. Daladala ko ang 20k na perang hiniram ni Sir sa gwapong manyakis kanina. Oo, walang labis, walang kulang. 20k talagang dala kong pera. Mangga at mayonnaise lang naman ang bibilhin ko Manong, magkano po bang sako ng mangga ninyo? Yung hilaw po? Tanong ko sa lalaking tindero ng mga prutas dito. Yung Indian mango po, 1-2 ang sako. Yung ordinaryong mangga naman po ma'am, 800 pong isang sako. Sige Manong, yung tig 1-2 pong kukunin ko, isang sako po. Binigay sa kanyang 2,000 na nilabas ko sa bag kanina. Puro buong 1,000 kasi tapos puro mga bago, walang gusot. Halatang bagong galing sa bangko. Ibagid? Ito po ang sukli ninyo ma'am. Ayun po ang mangga. Sabay turo sa may gilid ng kanyang fruit stand. Nandoon ang mga kahon at sako na iba't ibang prutas. Sige po Manong, salamat po. Nilapitan ko kagad ang sako ng mangga na binili ko. Teka, ako? Ako magbubuhat ito papunta sa opisina ni Sir? Bakit ngayon ko lang yun naisip? Buisit! Nabisi yata ako sa pag-iisip sa gwapong manyakis na yun Need help, madam? Nagulat ako na may biglang nagsalita sa aking likuran. Pamilyar ulit ang boses. Sinusundan ako ng maraming espiritu Nilingon ko naman ang bisit. Hi! Bati nito habang ngumingisi-ngisi pang parang asong ulol. Tangina mo po, sagad. Sabi ko sabay puntok. Sa gagong ito, iniinis akong lalo. Nang makarating ako sa opisina ni Sir, agad kong nilagay sa office table nito ang sukli ng 20k niya. Intayin niyo na lang po yung mangga, Sir. Paparating na po. Ani ko habang hinihingal pa dahil sa kakatakbo ko kanina. Tinatakasan kong masamang espiritu. Okay. Tipid na sagot ni Sir habang nakatutok sa bawat hawak itong mga papeles. Kagad ako lumabas sa opisina ni Sir. Mahirap na't baka maabutan pa ako ng demonyo. Demonyong manyakis. Brandon Carter's POV. Ano nangyari? Kaagad na tanong ko sa lalaking kakapasok lamang sa aking opisina. Siluntok na magaling mong janitress, dude. Shit! Sagot nito habang hawak-hawak ang ilong na namumula. May bahid pa ito ng dugo. You deserve it, dude. Gago ka kasi. Natatawang sabi ko sa kanya. Yeah, pikon. Nasaan na yung manggang pinabili ko?
Nasa labas, dude. Ang bigat nun ah. Additional 10k sa utang mo sa akin, hayop ka. Whatever. Expect the payment in your account tomorrow. Tinawagan ko ang head ng maintenance para mag-utos sa isang janitor na iakyat ng mga pinabili ko. Na may akyat na rito sa opisinang mangga at mayonnaise, kagad ako nagsimulang magbalat ng mangga. Nangangasim ako sa amoy nito. Ano ba kasing lasa nito? Parang sarap na sarap si Ligaya habang kumakain itong mangga na may mayonnaise. Tanong ko sa sarili ko. Ang weird na mga cravings ng buntis. Bakit ba ganun? Ligaya's POV. Dumating nga si Cart na may dalang isang Tupperware na mangga na may mayonnaise. Naglaway agad ako na makita ko yon. Kaagad niya akong kinuhanan ng kutsara sa kusina. Here's your mango with mayonnaise. Dinamihan ko talaga yan, baka kulangin ka pa. Hindi ko na pinansin ang mga pinagsasabi nito dahil kaagad ko nang nilantakan ang dala niya. Ang sarap! Busy ako sa pagsubo ng kinakain ko kaya hindi ko napansin na katitig pala siya sa akin. Nang patingin ako sa gawin niya, may napansin akong kakaiba. Hindi ako nainis. May mask na siyang suot. Wait! Ang gwapo mo sa suot mong mask. Ani ko sabay subo na isang kutsarang mangga na may mayonnaise. Di pa rin tinatanggal ang paningin ko sa kanya. Gwapings masado sa suot niyang face mask. Gusto ko siyang kurutin sa pisngi pero mas namang pakiramdam ko na unahin ko muna yung manggang kung may mayonnaise. How the hell did that happen na naging gwapo ko ngayon sa paningin niya with his freaking mask on my face? Bulong nito, ngunit hindi ko narinig ng maayos dahil abala ako sa kinakain. Tinignan ko siya ulit. Ang cute na talaga. Gusto mo? Alok ko sa kanya ng kinakain ko. Malapad ang ngiti kong pag-alok sa kanya ng kinakain ko. No, sa'yo na yan. Baka kulangin. Alam kong gustong gusto mo yan. Kaagad pang sagot nito. Halatang nandidiri sa kinakain ko. Medyo na-offend naman ako sa pagtanggi niya ng alok ko. Ano nakakadiri sa manggang may mayonnaise? Masarap kaya? Sige na, tikman mo. Masarap. Pagpapilit ko pa sa kanya. Hindi, sa'yo na talaga yan. Busog pa ako. Kakakain ko lang din yan kanina eh. We, kumain ka ba talaga? Tikalon. Sige na kasi. Tumiklop ka. Ibabato ko talaga sa ito. Sige. Pagsuko na nito. Kumuha siya ng sariling kutsara at saka sumandok sa hawak kong Tupperware. Tumalikod siya bago tinanggal ang mask niyang suot, saka sinubong nasa kutsara niya. Pagkatapos niyang sumubo, binalik niya kaagad ang suot niyang mask bago marap sa akin. Di ba ang sarap? Nangingiting tanong ko. Subukan mong sabihin hindi. Mababato kita ng kutsilyo. Yeah, masarap nga. Sabi na eh. Ayaw maniwala. Hindi ko naman kakainin to kung di masarap, no? Habang sarap na sarap ako sa pagkain ko, bigla ako napangiwi dahil sa naramdaman kong kumirot ang tiyan ko. Aray! Daing ko na maramdamang humilab ng mas masakit pa ang tiyan ko. Ang sakit! Hey, you okay? Nagpapanik na tanong ni Cart sa akin. Dali-dali siyang lumapit sa kinaupuan ko para lalayan ako. Ang sakit ang tiyan ko. Nakapikit pang sagot ko. Para kong mahihimatay. Shit! Wait, shit! Mas lalo pa siya nagpanik sa sagot ko. Masakit, Cart. Tulong! I will bring you to the hospital. Don't close your eyes. Shit! Shit! Tuluyan na nga ako nawala ng malay. Ang huli kong narinig bago ako kinain ng dilim ay ang pagtawag nito sa pangalan ko. Ligaya! Nagising ako sa ilaw na nakakasilaw. Nasa langit na ba ako? Nasa na ba si San Pedro? Ang bait ko talaga. Sa langit ako napunta. Bumungad sa akin ang isang puting kisame. Ganito ba ang langit? May kisame? Nilibot kong paningin ko. Ha? Kwarto? Ganito ba ang langit? May kwarto. May sofa. May lalaki natutulog habang nakasuot ng mask? Si San Pedro ba yan? Bakit nakamask? Nangiangat ko ang kaliwang kamay. Naramdaman ko may nakakabit sa kamay kong dextrose. Ha? Dextrose? May dextrose sa langit? Nalipat ang tingin ko sa kakabukas lang na pinto. Niluwan nito ang matandang lalaking may puting balbas na nakaputi. Santa, is that you? Biglang tanong ko na nagpakunot na noon ng matanda. Kaga, nasa ospital ka. November pa, bayot? Espiritong dadalaw sa'yo, hindi si Santa, no? Next month pa yon. Nagulat ako na marinig kong boses ni Leslie. Nakakalabas lamang ng CR. Hindi ako sigurado. Ay, ospital pala to? Kaya pala weird. Akala ko langit. Teka, bakit nandito ako? Ano nangyari? Takang tanong ko. Nawalan ka raw ng malay, sabi ni Sir. Dahil bigla daw sumakit yung tiyan mo. Kung nakita mo lang kung gano'n nagpanik si Sir, naku,
Kala nga namin siya ng susunod na hihimatayin dahil sa sobrang nerbiyos. Sagot ni Leslie sa akin. Eh, kamusta pong lagay ng kaibigan kong bangag, Doc? Tanong ni Leslie sa matandang may puting balbas. Kala ko talaga si Santa eh. She's okay. Nasobran lang siya sa mga kinakain niya kaya sumakit yung kanyang tiyan. The baby's fine. Napasarap talaga siguro ko sa pagkain ng mangga na may mayonnaise. Sorry baby, di ba pigilan ni mama eh. Masarap lang talaga. Iniisip ko palang kumakain na naman ako ulit nun eh. Naglalaway na naman ako. So, pwede na ba siyang ma-discharge mamaya, Doc? Tanong mula ni Leslie. Hintayin na muna natin ang OB ni ma'am. Baka may karagdagang bilin siya about sa pregnancy ni Miss Magpantay. Ani ng doktor. Sige, Doc, maraming salamat. Tumango naman ang doktor at saka ito lumabas ng kwarto. Taas kilid tinignan ako ni Leslie. Nagkibit balikat na lamang ako. Hindi ko naman kasalanan. Natakam-takam ako sa pagkain na yun, no? Nilipat ko ang paningin ko sa taong natutulog sa sofa. Gisingin mo. Sabi ko kay Leslie saka inuso si Cart. Nilapitan naman niya ako at saka tinapik sa may balikat. Sir, gising na po si Ligaya. Nakita ko ang pagmamadaling pagbangon ni Cart nang narinig ang sinabi ni Leslie. Nagising na nga ako. Nagmadali ka agad siyang lumapit sa akin. Lo, okay ka na ba? Sorry nakatulog ako. Pinakaba mo ako na sobra. Okay naman na daw sabi ng doktor yan, sir. Nasobran lang daw sa kinakain niya kaya sumakit ang tiyan. Hintay lang daw natin ang OB niya at baka may sasabihin pa daw yon. Si Leslie na ang sumagot. Thanks God. Anito at saka hinawakan ang kamay ko. Napalingon kaming tatlo sa may pinto na may pumasok na isang babaeng nakaputi din. Ito na ang OB ko. Hi! So I'm here para ibigay ang ilang vitamins na kailangan i-take ni Mrs. Congratulations! You're having twins, Mr. Montalibano? Masayang ani ng OB ko. What? Twins? Gulat na tanong pa ni Leslie. Ako naman ay nagulat din sa sinabi ng doktora. Nakita ko rin kung paano nagagampangan ni Sir kahit na may suot itong mask. Yes, twins! Oh my! Mahinang sabi ni Sir bago siya nawalan ng malay.